Hi guys, gagawa kong chocolate sprinkles. Dalawang 1 1/2 na chocolate powder or cocoa. 1 1/2. Salain natin guys. Ito guys. Para smooth. One and 1/2 yung cocoa ko guys. Tapos 1 cup na white sugar. 1 cup. Dalawang ganito kasi half lang to eh. 1 cup na white sugar. Tapos 1 cup na brown sugar. Okay. Natatapon. Ayan. Tapos, 1/2 na cooking oil, guys. Tapos, mix lang, guys. Mix lang hanggang sa mag-ano sila. Hanggang sa magsama yung matunaw na ba yung cocoa at saka sugar sa mantika guys. Tapos i-prepare natin yung all-purpose flour guys. Ayan. Dalawang cups siya guys. Isasala natin para hindi buo-buo yung ibang harina. Ayan. 2 cups. Tapos, lagyan din natin guys ng 2 teaspoon baking soda. 2 teaspoon. Wait lang guys ha. Ito guys, 2 teaspoon na baking soda. Sama natin dito sa all-purpose flour. Tapos, 2 teaspoon din na baking powder. Tapos, 1 teaspoon na asin. Tapos siyempre ating salain siya guys. Lalagyan natin to ng 4 na itlog guys. Oh, ay. Tapos guys, gagamitan natin ng mixer para ma-mix yung sugar, cocoa, at saka egg. Ay, hindi pala naangat. Mga ilang seconds lang man ito guys. Hi guys, ayan, minimix ko na yung cocoa, sugar, saka itlog, saka mantika.
Tapos nung na-mix na sila ng husto, patayin mo muna. Ilagay mo itong all-purpose mo, asin, at saka yung mga baking soda, saka baking powder. Imimix mo na dito. Ang paglagay ng all-purpose guys, paunti-unti lang para may mix sila. Ayan guys, minimix ko na yung harina. Hindi rin dapat sila matagal na nakamixa kasi minsan nag-iiba yung ano na, pwedeng titigas siya. Basta pag alam nyo nang nahalo na talaga, wala nang puti-puti na harina, patayin nyo na guys. Okay na to guys, patayin na natin. Yan, tapos na siya guys. Alisin natin to dito. Tapos ilagay natin sa ref. Ilagay natin siya sa ref ng mga 30 minutes. After 30 minutes, ilabas mo na, i-mold mo na. Tapos matapos mo i-mold, isalang mo na sa oven. Ayan, inilagay ko na dito yung aking gagawing crinkles guys. Kasi ipapasok ko to sa freezer or sa ref. Hi guys! I-mold ko na to. Ang chocolate crinkles. Nilagay ko lang to sa freezer ng mga siguro 30 minutes guys. Ang purpose lang naman para ilagay sa freezer para tumigas siya, para ma-mold mo siya ng maayos. Kasi pag hindi, malano kasi malagkit. So hindi mo siya ma-mold ng maayos. Ayun na. Ayan. Tapos ilalagay natin sa kanyang tray. Ganito. Lagyan ng wax paper ba to? Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta ito. Wax paper yata yan. Ayan. Ayan guys. Tapos pag sinalang mo sa oven to guys, pag dalawang tray ang ipasok mo, yung sa baba 10 minutes lang. Yung sa taas, 12 minutes. Hindi mo pwede siyang pasubrahan kasi pag pinasubrahan mo to, antigas. Kasi nangyari na sa akin yan. Kasi nung inilabas ko siya, malambot. So, ibinalik ko siya sa oven. Ang nangyari, sobrang tigas niya guys. Kaya, hindi mo na makain. Pwede pa naman pagtsagaan, pero alam mo yun, pinagtsagaan mo na lang dahil sayang. Parang ganon. Kaya pag nilabas mo siya, malambot pa siya, okay lang yon kasi pag lumamig yun, itigas rin naman. Ayan. Tapusin ko muna to guys ha. Hi guys, natapos ko na ng mold. Ayan na. Naka 42 pieces ako. Ayan, kasi medyo malalaki yung pagkagawa ko. Ayan, ayan. Isasalang ko na siya sa oven guys. Papasok ko na guys sa oven. Okay na guys. 10 minutes lang muna. Ito na yung aking ginawa guys. Ito na yung binake ko guys. Ayan o. Yan. Yung aking crinkles. Ayan. Dalawang tray lang yan guys. Yan. Malalaki kasi ang paggawa ko. Kaya kunti lang siya. Parang 42 lang siya piraso. Yan lang guys. Bye.